Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. So, kakaiba po ang ating feature ngayon na video. Unlike sa iba nating mga feature is matagal na rin tayong hindi naka-feature ng printer repair at ngayon ay nagpi-feature tayo kung paano i-repair ang Canon G2010. So, kung titingnan ninyo dito, may blinking yung kanyang power light and then makikita natin ang code kung ano ang E03 which is an error na i-fix natin. Susubukan natin i-fix sa video na ito kung kakaya ba. Okay, so andito tayo ngayon. Sisimula natin na titingnan yung ating printer. Usually kapag A03 ay may jam or something na nagbara doon sa kanyang daanan ng papel, kaya nga may cause yan ng error. So sine-check natin is parang wala naman at sabi rin ng ating kaibigan, ang mayari ng printer na ito ay na-check na rin niya pero ganun pa rin at nakikita naman natin na panay pa rin ang display ng error code na A03. So turn off muna para safety. Titingnan natin ngayon, mas mabuti na naka-unplug para safe talaga. Dito tayo magsimula sa likod. Meron tayong dalawang screw. Kung napansin natin, ito yung una nating alisin. Okay, so once na maalis yan, pwede na nating remove yung takip. So para makita natin dito sa gilid kung meron ba, meron na tayo kaagad nakita. So kukunin natin yung tweezer. So yan. Okay, ito ay isang maliit na bato or parang kapiraso ng semento. Siguro hindi naman yan ang cause. So dito makikita natin kung merong mga papel or nakabara. Parang okay lang naman, titingnan natin, parang walang problema. Hindi natin nakita na may mga nakabara. Siguro hindi talaga papel, dahil kung papel is makikita naman natin dito sa daanan, dito pa lang sa likod. Yun ang una-una nating ginagawa kapag usually may jam, at para maiwasan na rin na mag-disassemble, dito muna tayo. So visual inspection lang muna yung ating gagawin. Okay, so parang wala tayong nakita. Susubukan natin ngayon. Okay. So wala talaga. So kailangan na natin na tingnan, i-remove yung mga iba pang mga parts para mas makita natin sa loob. Okay, so remove natin. Start na tayo mag-disassemble.
So, na-remove na natin yung mga cover. So, yan. Disassemble. So, since na meron tayong suspect na merong foreign object na nakabara dito. So, subukan natin na i-push. So, gamit lang yung cardboard. Saksak natin, insert. Para makita natin kung meron bang mga foreign object na nakabara dito. Okay, so meron tayong nakita dito. Nag-stuck siya at this part. At ito yung nakita natin sa ilalim. Okay, ano kaya ito? So nag-stuck siya sa ilalim, and then kung titingnan niyo dito, focus natin. Okay, so ito yung cause na yung may black, kita ninyo, yun ang cause na error kasi nakalock yan. So kanina nakalock siya, kaya nga dito natin nakita. Sa pinakailalim din natin makikita kung ano yun. So natanggalan natin, balik na natin ito lahat. Titingnan natin kung meron pa bang error. Okay, so back to assemble na tayo. So anong gagawin? Of course, unahin natin yung pinaka-cover. Ganyan. Diba? So titingnan lang ninyo dito na meron tayong mga part na kailangan na itong part nito dapat nasa itaas yan. Ganyan. At if you notice, yung part dito is meron siyang arrow. Napakadali lang yan, sungkitin lang, and then pagkatapos ay ma-unlock yan. So pagka na-unlock na yan, ay huwag kalimutan na itong mga rubber na takip ay nasa itaas. Okay, ganyan. And of course, pag naibalik na, automatic nag-fit siya, babalik ninyo, ganyan yung forma. Dapat ayusin din ninyo yung pagka-adjust ng mga rubber. Anyway, ang purpose niyan is for covering. So, balik na lang ninyo ng ganyan, and then sungkitin ninyo itong part na ito. Kita ninyo yan. Ayan. Ayan. That will lock in place. Then, bago pa yan, meron pa tayong makita dito na kailangan maiangat ninyo yung part na white ito. Nasa itaas siya dapat. Susiguraduhin na ganyan siya. Okay. Then, ibalik ninyo ganyan para malak. O, diba? Fit na siya. And then, paano ito ibalik? Simple. Kita niyo dito. Itong part na ito, kailangan ay mag-match. I-adjust lang ng paganyan. Taas. And then, apat na sa ilalim siya. Ganyan. And then, slowly ganyan. Diba? Okay. Snap in place. Dito tayo sa kabila. Kikita niyo dito is tinanggal natin ito para kapag hindi niyo tinanggal, hindi niyo mabubunot yung cover. So, ibalik siya sa kanyang posisyon. Meron ditong maliit na part kung saan ibalik natin siya. Ito. Ito ang position niya. Ganyan. Ba? And then, since na-focus na natin yan, meron siyang mga arrow. Napakadali lang.
Yun ang sungkitin niyo kung gusto niyo i-remove. So pagkatapos ibalik niyo ito. Napakadali na lang. Ito. Kalimutan natin. Pagka makalimutan, yung part na ito ay dapat nasa ilalim siya dito. Lock. Dapat nag-lock siya in place. Okay. Ganyan. Okay. Fit. Pero baka makalimutan natin, meron pa tayong kunin muna natin balik. Dahil meron pa tayo ditong this part. Okay, mamaya na yan. Ito muna. So, ibalik muna natin ito na part. Kailangan itong i-white ay nasa itaas. Magkalimutan na nasa itaas yan. Para mag-fit in place. At of course, nakalimutan natin yung design kanina. Sigitin natin ito. Pag ganyan. Pagkatapos ay yung rubber nasa itaas dapat. Ganyan. Okay. And then ibalik. Same lang ang yung pagparaan na kanina. And then of course, okay, nag-fit in place. Pagkatapos ito, balik naman. Ganito rin ang position. Ganyan. Adjust yan. Dito sa kabila. Pwede nyo unahin dito. And then dito naman sa kabila. Adjust simply. Dahan-dahan lang yung oh, sorry. Balik natin. Dito tayo. Dapat di must be meron kasi itong guide, so dapat mag-fit siya in proper na ganyan dapat. Ito rin dapat nag-fit sila in proper place. Teka. Ganyan. Pagka na-lock na siya ng ganyan, of course, yung sa kabila is kailangan na lang itulak ng bahagya. Ganyan. Okay. And of course, ito dapat dito sa kabila. Fit lang yan, snap. Okay, ganyan. Snap siya, snap guys. Ito hindi muna natin ibalik dahil meron pa tayong isa. Since wala na dito, kailangan na lang ibaliktad. Kaya pala hindi yan. Okay. Snap in place. And then yung dahil wala na dito sa kabila, mamaya na natin balik itong ating scanner ay dapat ang cable, balik na ang cable. So, and then sideways tanggalin muna natin, balik kasi kalimutan natin na ilagay natin ang kuwan. Ayan. Kailangan pa ibalik. And of course, adjust muna. Ganyan. Saka natin balik ito. Kita nyo? Yan. So, dapat dito ay mag-fit siya dito. Dahan-dahan.
Okay? Yung isa naman, ganyan yung kanyang position. Ganyan. Since na balik na natin, wala nang nakalimutan, pwede na balik dito. Yan. Okay. Sa kabila, ganyan. Then for the meantime, ito ay parang nabaliktad. Yan. Yan lang muna para matest. Mamaya natin ibalik dahil mayroon pa yung spring. Susubukan muna natin kung wala na bang error. Okay. And then finally, power. Tingnan niyo dito. Kung wala nang error, then dapat wala nang error. Okay, di ba? Wala nang error. See? Ito yung salarin. So, at least alam na natin na gumagana. Pwede tayo ito, susubukan natin ito. Para malaman natin na gumagana, hindi pa natin may balik ito dahil sa likod yan. So, gamit muna tayo ng bond paper. Then we will use the, of course, colored. Yung cleaning pa kasi inopen natin kasi yung kanyang tank, yung mga rubber. So just be sure na mabalik talaga yung cover na rubber. Ayan, di ba? Ito talaga yung salarin, parang laruan siguro ito. So, para kay shoutout kay Ma'am Elena. So, at least sa wakas na fix natin yung Canon G2010. At ayan, gumagana na. So, I declare success yung ating pag-fix sa Canon G2010. Okay. Hanggang sa susunod. L3. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button. I-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!